Aside from accomplishments, President Bongbong Marcos also laid down important policy directives during this year's SONA. Among these is the PAC Silica initiative. And telling us about it is mobile journalist Arles de los Santos. Arles. Sinalaki nga din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA ang mga planong pang-ekonomiya para sa Pilipinas, gaya ng ngayon kontrobersyal na PAC Silica Industrial Hub na isang flagship project ng Amerika na kung saan nga sa Artificial Intelligence o AI at supply chain security nakapokus na itatayo dito sa Pilipinas. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led PAC Silica initiative, the PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Pero hindi binanggit ng Pangulo ang tiyak na hakbang para masiguradong mapangalagaan ang kapaligiran sa lugar. Pangamba kasi ng ilang grupo at eksperto ang posibleng epekto nito sa supply ng tubig at kuryente maging sa pagmimina nito sa oras na magbukas ito. Samantala, ipinagmalaki rin ni PBBM ang 23 free trade agreements ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi at sa iba't ibang mga bansa at hindi rin daw natin kailangang lumayo dahil tuloy-tuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating mga kapatid sa ASEAN mula sa supply ng pagkain, petrolyo at digital rules maging ang pagsulong ng diplomasya at pagpapalakas sa ating regional cooperation. Pakinggan natin muli si PBBM. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. Binanggit din ng Pangulo Ses ang mga programang pangkalusugan para sa mga Pilipino gaya ng Yakap Program, Gamot Program, pag-aalis ng value-added tax sa higit 2,000 mga gamot. Ginawa ring mas inklusibo ang PhilHealth para labanan ang mga malulubhang karamdaman tulad ng kanser, sakit sa puso, kasama na rin sa pagpapagamot ang HIV o AIDS. Sa sektor naman ng transportasyon, ibinida ni PBBM ang pagpapabuti ng mga tren, busways, transport hubs at integrated terminals iba't ibang bahagi ng bansa, pati ang pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1,000,000 na pasahero bawat araw. Kasama rin sa mga pinaghandaan ng pamahalaan ay ang pagbubuo nga ng mga disaster preparedness sa gitna ng krisis ng kalamidad na handa umanong pagpapadala ng mga mobile emergency systems upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawawalan ng kuryente. Kabukod nga sa ating mga nabanggit, ay tinanong din natin syempre ang reaksyon ng ilan sa mga miyembro ng gabinete maging ng mga mambabatas dito nga sa naging ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Halo-halo ang kanilang mga naging reaksyon, mayroong mga nakulangan, mayroon naman ikinatuwa ang pagbanggit ng Pangulo, kagaya na lamang nung nabanggit kanina na issue sa West Philippine Sea, pagtalakay sa karapatan ng mga kababaihan at syempre yung ilan ay natutuwa talaga doon sa mga programa ng pamahalaan para sa mas inklusibo at mas mahusay na pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Thank you for your report, mobile journalist Arles de los Santos. They're reporting to us live from Batasang, Pambansa.